Alam niyo po bang may aral ang matinding init na ating nararanasan sa panahong ito? Ramdam na ramdam po nating lahat ang matinding init ng araw, nakakapaso at parang sinisilaban na ang buong paligid. Gaya na lamang po ng balita, nasa 49 na lugar sa Pilipinas ang nasa danger category na umaabot po sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang init na nararamdaman natin. Halos napakahapdi sa balat, umuusok ang kalsada at hirap huminga sa tindi ng sikat ng araw. Kahit ikaw ay nasa lilim, ramdam mo yung bigat at hapdi ng init na tila walang awang tumatama sa iyong katawan. Nagrereklamo tayo, umiinom ng maraming tubig, naghahanap ng pahinga sa lamig at nagsasabing sobrang init na, parang nasa impyerno na. Pero kapatid, kung ganito na ang init at hirap natin sa mundong ito, ano pa kaya ang mararanasan natin sa tunay na impyerno? Ang init na nararamdaman natin ngayon kahit gaano pa po ito katindi, kahit umabot pa ito ng 51 degrees Celsius ay wala pa sa katiting kumpara sa tunay na apoy at init ng impyerno. Ang init dito po ay pansamantala lamang, sa gabi po lumalamig din, may tubig din na pampawi ng uhaw, may hangin na nakakaginhawa, at may pagkakataong makapasok sa malamig na kwarto. At higit sa lahat, ang init po dito ay lumilipas din at hindi tumatagal. Pero ang impyerno, ito po ay ibang usapan. Ito po ay inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Pero ito rin po ay magiging kapalaran ng sino mang tanggihan ang pag-ibig, sakripisyo at kaligtasang inihahandog ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po ng salita ng Diyos kung gaano katindi ang kalagayang iyon. Sabi nga po sa Lucas 16 verse 24, "Kaya't sumigaw siya, Ama, Abraham, maawa po kayo sa akin. Magpadala po kayo ni Lazaro na isasawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at idampi sa aking dila sapagkat labis akong naghihirap sa apoy na ito." Isipin mo kapatid, ang taong nasa impyerno ay humihingi lamang ng kahit patak ng tubig para dampiin sa kanyang dila. Pero kahit ganoon kaliit na kaginawahan ay hindi na po maibibigay pa. Wala ng hangin, walang lilim, walang tubig, walang pahinga at higit sa lahat, wala ng katapusan. Ang init doon po ay hindi lamang nakakasakit sa katawan kundi tumatagos hanggang sa kaluluwa. Ito po ay init na wala ng lunas, hapding walang ginhawa at hirap na walang katapusan. At bakit ito ang kapalaran ng iba? Hindi dahil galit ang Diyos, kundi dahil pinasok nila ang sarili nila sa ganitong kapalaran ng kusa. Inalay ng Diyos ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang tayo po ay iligtas mula sa parusang ito. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo po ay magkaroon ng buhay at hindi mapunta sa kapahamakan at impyerno. Pero marami pa rin po ang tumatanggi. Mas pinipili po nila ang sariling kagustuhan, itinataboy po yung ebanghelyo at tinanggihan ang kamay ng pagmamahal na inaabot ng Diyos. Kapatid, ang matinding init na nararamdaman natin ngayon ay parang paalala at babala mula sa langit. Sinasabi po nito sa atin, kung ang init ng mundong ito ay ganito kasakit, isipin mo kung ano ang naghihintay sa iyo kung patuloy mong tatalikuran ang Diyos. Pero meron pong magandang balita. Habang hinihinga mo pa ang hangin, habang nararamdaman mo pa ang init ng araw sa mundong ito, may pagkakataon ka pa. Ang Diyos ay hindi nagnanais na mapahamak ang sinuman. Ang kanyang puso po ay para sa iyong kaligtasan. Ang apoy ng impyerno ay para sa kasalanan. Pero ang dugo po ng Panginoong Hesus ang tanging pampatay ng apoy na iyon sa iyong buhay. Kaya sa tuwing nararamdaman mo ang hapdi ng init ngayon, huwag ka lang magreklamo. Gamitin mo ito bilang paalala, piliin mo ang Diyos, yakapin mo ang kanyang pagmamahal. Huwag mong hayaan ang pansamantalang init ng mundong ito ang maging paalala ng iyong kapabayaan, kundi ito po'y maging paalala ng iyong kaligtasan. Ang init po dito ay lilipas din, pero ang desisyon mong gagawin para sa Panginoong Jesucristo ay mananatili magpakailanman. Huwag mong palitan ang walang hanggang buhay sa langit, kapalit ng panandaliang aliw at pagtanggi sa Diyos. Sabi po sa 2 Thessalonica 1 verse 8-9. Sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy ay maghihiganti siya sa kanila na hindi nakakakilala sa Diyos at sila na hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Daranasin nila ang kaparusahang walang hanggang kapahamakan. Ito ay ang pagkahiwalay mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan.